Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga, paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang yun. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong yun. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na yun. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Inihahandog po natin ang misang ito para bilang pag-alaala o pag-alala. Yun nga pala ang malaking kaibahan ng mga kapatid. Yung pag-alala, in remembrance, in memory. In remembrance pala. Ang pag-alaala, in remembrance. Okay. Para po ito kina Saints Timothy and Titus. Alam naman po nating si Apostol Pablo ay hindi nagmisyong mag-isa. May mga naging katuwang din po siya at kasama na rito sina Timothy and Titus. Actually, ang title na nakalagay sa tabi ng kanilang pangalan ay bishops. So noon pa lang, panahong yun, ay mayroon ng mga obispo. Ito po ang katayuan nila, no? Kasi bukod sa 12, humirang pa si Jesus ng 72. So, maaari na sila ay kabilang doon. Medyo close po siya kay Timoteo, mga kapatid. Si Apostol Pablo, kilala niya ang kanyang ina at ang kanyang lola. Alam din po niya na may matibay silang pananalig na humubog naman sa pananalig ni Timoteo.
So kaya ko yan nababanggit mga kapatid, para i-highlight ang kahalagahan ng approach na personal sa paglilingkod. Ano ho? Hindi maaaring para tayong makinarya na ginagamit lamang o nanggagamit lamang. Kung inyong napansin sa simbahan, noon pa man, sa early church, mayroon ng ganitong approach. Yung charismatic approach, mga kapatid. At ito ay tinitindigan ni Apostol Pablo. Yung hierarchical approach naman, tinitindigan ni Apostol Pedro. So, pareho nating kailangan. Isang matibay at malaganap na pamamaraan ng pamumuno sa simbahan. So, ang banggit natin kanina, maging yung lola at ina ni Timoteo, kilala ni Apostol Pablo. At hindi lang po siya family friend, mentor din po siya, advisor at masasabi ring religious superior. At noon pong naaresto siya at nabilanggo sa huling pagkakataon, medyo matibay-tibay kasi itong si Pablo, mga kapatid. Ilang beses siyang naaresto, nabilanggo, nakalaya, nabilanggo na naman. Noong huli ng pagkakataon, medyo kinabahan na siya siguro para sa kanyang mga katuwang na sina Timoteo at Tito. Kaya sa kanyang sulat, hinimok niya ito na pasanin ang kanyang bahagi sa paghahirap para sa Ebanghelyo. Kaya ang tawag din kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay man of encouragement. So, ito ay pagtitiyak na si Timoteo ay pupunyagi o makakapagsumikap para kay Kristo. To be steadfast until the end, kumbaga. At ang encouragement niya makaharap din si Timoteo sa panganib ng buong tapang at tiwala. Ganon ang kanilang samahan, mga kapatid. Pero alam nyo, sa tingin ko, si Pablo, yung kanyang sinasabi, higit kanino man, siya ang nangangailangang makarinig at makabasa. Dahil siya mismo ay nakakulong na. Maaaring si Timoteo ang outlet niya, pero gusto niya ring kumbinsihin o i-encourage ang kanyang sarili. May mga ganito pong pamamaraan, mga kapatid, sa tinatawag natin na recovery ministry o yung kahit hindi sa recovery, kahit doon sa simpleng pakikilakbay natin sa ating kapwa na mayroong mga therapists na sumusulat ka. Halimbawa, hanggang ngayon, meron ka pa ring sama ng loob sa yung, sabihin na nating tatay, pero malaon ang sumakabilang buhay ang yung tatay, pwede mo siyang sulatan. Sulatan mo siya. Sabihin mong lahat sa kanya, yung mga gusto mong sabihin, sana, na hindi mo nasabi noong buhay siya. Kung anumang mga hinaing mo sa kanya para sa iyong sarili, i-express mo sa kanya. Gamit ang kanang kamay mo kung right-handed ka. Tapos, sulatan mo ang iyong sarili gamit ang kaliwang kamay mo, naka-address sa iyo, pirma ng tatay mo. Ganon, Napakagandang pamamaraan para paghilumi natin ang ating mga nabaluktot
na pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Mapupulot natin ito sa aktual na pakikipag-ugnayan ng mga katulad ni na Apostol Pablo. Okay, ngayon, pareho rin ang ginawa niya kay Titus, mga kapatid. Sumulat din siya kay Tito. At dito, ganun din ang kanyang ginawa, encouragement. Parehong katotohanan ang ipinararating sa atin na kailangan po natin ang isa't isa. Na kailangan din natin ang mga encouragement na pwedeng masabi ng ating kapwa. Kahit tayo ay malakas, kahit tayo ay matibay, may mga pagkakataon din na nanghihina tayo. Kaya kailangan natin, kahit ang presensya man lamang ng malalapit sa atin, may sabihin man tayo o wala, ang katotohanan ng naririyan siya, kasama mo, napakalaki ng tulong sa kanya o sa iyo. Nawa yung nakita nating samahan sa pagitan ni Apostol Pablo, ni Timoteo at ni Tito, ma-emulate natin, mga kapatid, sa sarili-sarili nating mga ugnayan. Bago pa po kasi tayo sumulong sa kanya-kanya nating misyon sa buhay, sabi nga ni Pope Leo, walang exempted. Kung ikaw ay binyagan, kasama ka sa misyon. Kailangan mo lang hanapin, saan ba ako? Saan ba ako nalilinya? Alam niyo, meron akong teacher noon, mga kapatid. Teacher ko siya sa parang mentor, mga kapatid. Dito sa atin, wala kasing ganong kurso, Pero yung kurso na yun, tinatawag na internship. Dito kasi, ang ginagawa, pastoral year. Isang taon na pagbabad sa mga parokya, pastoral year na tinatawag. Pero yung sinailaliman kong proseso ay internship. Hindi lang pagbabad, kundi pagpasok. Pagpasok sa mga iba't ibang sulok ng buhay parokya, mga kapatid. So may teacher ako doon, isang Puerto Rican, American, na babae, lay siya, hindi siya madre, may asawa. At doon sa kanyang opisina, meron siyang karatula, kwadro, doon sa may ulunan niya. Alam niyo, nakalagay sa kwadro, ang kanyang baptismal certificate. Kayo tatanungin ko, nasaan ang inyong mga baptismal certificates? Ang akin, hindi ko na alam kung nasa saan. Nakalagay siguro sa isang envelope, sa loob ng isang drawer, inaalikabok. Pero sa kanya, kay Sally, yun ang kanyang credentials. Kaya niya nagagawa itong misyon na ito na kanyang pinili, dahil siya ay baptized Christian. Ngayon, mga kapatid, kaya ko po yan nabanggit, dahil sa katotohanan na sa misyong ito, hindi kinakailangan na masyado kang magpakadalubhasa. Kung saan mo natatagpuan ang iyong sarili, doon mo matatagpuan ang iyong misyon. At sa sakatuparan ng ating kanya-kanyang misyon,
Sa konteksto ng mas malawak na simbahan, mayroon po talagang nagiging mga produktibo at meron namang mga hindi. Merong nakatambay lang. Merong mga masisipag, meron din namang mga tamad. Kaya nga, kinakailangan natin ang encouragement, ang maging masigasig at maging masipag sa anumang ating linya. Ngayon, hindi po natin malalaman kung bakit masipag ang ating kapwa deboto. Hindi din po natin malalaman kung bakit tamad siya unless magtiwala siya sa atin na i-share ang kanyang struggles. Ang mahalaga po ay alam natin kung ano ang mas mahalaga kaysa superficial na kasipagan o katamaran. Na magtatrabaho tayo hindi dahil nagtatrabaho sila o nakatingin ang Nazareno, kundi dahil importanteng gawin natin ang ating bahagi. At gaya nga ng malimit nating mabanggit, lahat po tayo ay may bahagi. Kaya sige lang, mabilis man o mabagal, gaod lang, kayod lang. Tandaan po natin na ang atin pong paglilingkod, katulad ng malimit sabihin ni Apostol Pablo, hindi po isang karera o unahan. Hindi rin po ito isang karera o karir. May nauna man o may nahuhuli, may baguhan man o may dalubhasa, ano man ang ating katayuan, pare-pareho po tayong mga tagapaglingkod. Huwag po tayong umastang tayo ang pinaglilingkuran. Huwag din po nating kunin ang mga bunga ng paglilingkod dahil hindi po yan sa atin. Matutunan din naman natin na i-transcend o isauli sa Nazareno anumang naging struggle natin habang tayo ay naglilingkod. At kung tayo man ay sumasa ilalim o may pinagdadaanang mga struggle sa ating paglilingkod, nawa ay makatagpo rin tayo ng mga katulad ni Apostol Pablo na nagme-mentor at gumagabay sa mga katulad ni na San Timoteo at San Tito.